Si Fate ay isang tol-unan, walang tirahan, at mabahong lalaki na nagugutom mula noong siya ay ipinanganak. Lahat ay salamat sa kanyang husay sa gluttony, at halos wala siyang magawa dahil sa kanyang gutom. Ngunit isang araw, pagkatapos niyang hindi sinasadyang pumaslang ng isang magnanakaw upang protektahan ang kanyang level 10 goddess girl kung saan may gusto siya, ang lihim na cheat skill system ni Fate ay na-activate, na lumaban pa sa mga Diyos mismo. Nagsisimula ang kwento ng anime sa mundong ito kung saan ipinanganak ang mga tao na may iba't ibang kasanayan, at maaari nilang pataasin ang kanilang mga istatistika sa pag-level sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Samantala, si Fate ay nagugutom habang siya ay nasa kanyang tungkulin sa pagbabantay. Siya ay isinumpan ng isang walang silbing kasanayan ng gluttony, na nagpapahirap sa kanya sa pakikipaglaban dahil siya ay palaging nagugutom. Ang iba pang mga mandirigma ay madaling umakyat sa mga ranggo sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw tulad ng mga goblins, na isang bagong konsepto na ipinakilala dito, at 50 iba pang mga palabas sa anime. Ang Holy Knights ang pinakamalakas sa kanilang lahat, at ang trio ng Vlerek siblings ay sikat sa mga mandirigma ngunit sa lahat ng maling dahilan. Ito ay dahil sila ay masyadong mayabang at nang-aapi pa ng mga inosenteng lalaki para ipakita ang kanilang katayuan. Bumalik sila sa kastilyo at nakita si Fate na nahihirapan sa gutom, kaya inabutan nila siya ng ilang barya bilang bayad niya sa araw na iyon. Ngunit hindi pa sila tapos magsaya, at pagkatapos ay sinipa ni Hado si Fate sa kanyang bituka, na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Napagtanto ni Fate ang kanyang kapos-palad na kapalaran dahil palagi siyang nasa ilalim ng bar aisles at trinatrato ng hindi maganda. Sa sandaling iyon, dumating si Lady Roxy Hart at iniligtas siya mula sa kanilang galit. Ipinagtanggol niya ang karangalan ni Fate sa harap ng mga tol-una na grupo ng magkakapatid, ngunit wala silang pakialam dahil hindi man lang nila itinuturing si Fate bilang isang karapat-dapat na tao. Pagkaalis nila, sumugod si Roxy kay Fate at pinunasan ang dugo nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang shift, at sinabi sa kanya na ipaalam sa kanya kung muli siyang binubuli ng magkakapatid na Vlerek. Nang maglaon ng gabing iyon, naalala ni Fate ang kanyang malupit na pakikitungo dahil siya ay walang iba kundi isang tol-unan, kaya nagpasya siyang huwag isali si Roxy Hart dahil maaaring subukan ni Ruffle na saktan siya para sa pagprotekta sa kanya. Binabalaan ng bartender si Fate na mag-ingat, kung hindi, baka mauwi siya sa parehong kapalaran ng huling lalaki na pinahirapan ng mga magkakapatid. Sa kanyang pagbabalik, nakita ni Fate ang dalawang magnanakaw na pumapasok sa kastilyo, kaya nagmamadali siyang ipaalam ito kay Roxy, na nag-abot ng sibat kay Fate habang papasok ito upang labanan ang mga magnanakaw na iyon. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay namamahala upang makatakas. Nagpasya si Fate na tumakas ngunit nag-aalala na baka makatakas ang magnanakaw at makasakit ng isang tao, kaya pinaslang niya ang magnanakaw sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng sibat na mayroon siya. Pagkatapos, na-activate ang kanyang gluttony skill, at nauwi pa nga siya sa pagkakaroon ng dalawang bagong kasanayan, identify at telepathy. Pagkatapos ay pumunta si Roxy kay Fate at nag-aalalang may masakit sa kanya, ngunit bigla na lang kayang buhayin ni Fate ang pangarap ng bawat lalaki dahil naririnig niya ang kanyang iniisip. Sinabi ni Roxy sa kanya na kailangan niyang ipaalam sa kanyang mga superior ang pangyayaring ito, ngunit sinabi niya sa kanya na itago ang katotohanan na pinabagsak niya ang isa sa mga magnanakaw dahil maaaring magpagalit ito sa magkakapatid. Kaya inalok niya itong magtrabaho para sa pamilya Hart sa halip na pahirapan ng mga magkakapatid na iyon. Sa wakas ay pumayag na rin si Fate dahil maaaring ito na ang pagkakataon niya sa isang mapayapang buhay. Nang maglaon ng gabing iyon, sinubukan ni Fate na alamin ang mga bagong kasanayan na nakuha niya, at iniisip na ang isang tol-unang lalaki na tulad niya ay sa wakas ay magkakaroon ng pagkakataon na maging isang mandirigma. Kinabukasan, nagtungo si Fate sa Royal Capital para bumili ng sandata, ngunit ang mayroon lang siya ay 2 pilak na barya, kaya natitira na lamang sa kanya ay mga pagpipilian na basura. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkilala upang masuri ang lakas ng mga espada, hanggang sa makuha ng isang itim na espada ang kanyang atensyon. Nakaka-relate sa espada si Fate dahil madungis din ito at trinato na parang basura, ngunit sa sandaling iyon ay kinausap siya ng espada, na halos mabasa ni Fate ang kanyang pantalon. Ang espada, na ang pangalan ay Greed, ay nakumbinsi si Fate na bilhin siya dahil pareho silang magkamukha at talagang siya ay mapapakinabangan.
Samantala, nagreklamo si Memel kay Ruffle tungkol sa pagkuha ni Roxy kay Faith para sa pamilyang Hart, ngunit sinabi niya sa kanya na hayaan ito dahil walang kakulangan ng mga kapalit para kay Faith. Ang Hart at Vlerek ay bahagi ng 5 dakilang pamilya na sumusuporta sa kaharian, kaya hindi sila dapat lumikha ng alitan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay patungo sa distrito ng militar, kaya tinanong ni Memel kung ano ang nagpasabik sa kanya, at ipinahayag niya na ito ay ang pag-aaral ng pagiging immortal. Pero tawa na lang ng tawa si Memel dahil alam niyang imposible iyon. Samantala, nalaman na ng espada ni Faith ang kanyang pangalan at binibigkas niya ito, ngunit sa sandaling iyon ay binalaan niya si Faith ng isang potensyal na pag-atake, habang ang espada ay nakakaramdam ng panganib. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang goblin, at agad itong hiniwa ni Faith sa kalahati, na nagbibigay sa kanya ng lakas ng kasanayan at nagpapataas din ng kanyang mga istatistika. Ngunit ang mga goblins ay naglalakbay sa malalaking grupo, kaya pinapaslang niya silang lahat sa tulong ng kanyang bagong espada, at ang kanyang gluttony skill ay naisaaktibo pagkatapos ng bawat pagpaslang. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang tiyan ay hindi pa umuungal ni minsan, na nagpapahiwatig na hindi siya kailanman nagugutom sa pagkain kundi sa mga pagpaslang. Pagkatapos ay ibinunyag ni Greed kay Faith na ang gluttony skill ay nagpapahintulot sa kanya na magnakaw ng mga kasanayan at istatistika ng hindi nakikinabang sa karanasan, kaya naman nasa level 1 pa rin siya. Binalaan niya si Faith na itago ang kanyang tunay na kasanayan dahil lumalabag ito sa banal na batas, kaya isa na siyang hukbong may isang tao gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay nanggolekta siya ng ilang tainga ng goblins para mabayaran siya para sa araw na iyon. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya ang isang lalaki na tumatakas kasama ang isang maliit na batang babae, ngunit salamat sa husay sa telepatiya ni Faith, naririnig niya ang sigaw ng batang babae para sa tulong at nagpas siyang sundan sila. Ang batang babae ay nakatali sa isang eskinita habang siya ay ibebenta, ngunit si Faith ay hindi gustong maupo at hayaan ang isang inosente na pahirapan dahil sa wakas ay may kapangyarihan na siyang lumaban at tumulong sa iba. Nakita namin ang isang madre sa simbahan na nagsasalaysay ng pinagmula ng mundong ito sa mga batang ulila. Nalaman namin na ang lumikha ng mundong ito ay ang Holy Laplace na nagbigay sa mga tao ng mga espesyal na kasanayan at kapangyarihan upang talunin ang mga halimaw. Sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak ang isa sa mga bata habang iniisip niya na ang Holy Laplace ay hindi patas sa kanya, at binigyan siya ng isang walang silbing kasanayan, kaya naman siya ay inabandona. Sinubukan ng madre na aliwin ang bata ngunit pagkatapos ay ipinaalam na ang isa sa mga bata na nagngangalang si Hera ay nawawala, na kalaunan ay nakitang nakagapos sa eskinita. Hinihintay ni Faith na umalis ang mandurukot at pinalaya si Sehera mula sa kanyang mga tanikala, ngunit lumalabas na hindi umalis ang mandurukot at naghahanda upang labanan si Faith. Binigyan ni Greed si Faith ng ideya na lokohin siya sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ay mahina at kalaunan ay tambangan siya, kaya tumakbo si Faith at itinago ang babae. Pagkatapos ay nakakita siya ng pagkakataon na ibagsak ang mga kahon at tambangan siya. Sinabihan ni Greed si Faith na atakihin ang kanyang sandata, at sa isang mabilis na galaw, itinumba niya ito, na lubhang nasugatan. Pagkatapos ay pinilit niya ang mandurukot na ibunyag kung sino ang umupo sa kanya, at ito pala ay si Hado Vlerek na may sakit sa ulo at nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga bata. Pagkatapos ay dinala ni Faith si Sehera upang kumain ng hapunan, at inaliw siya pagkatapos niyang maibalik siya sa simbahan. Nagpapasalamat si Sehera at ang madre kay Faith sa pagligtas sa kanya. Nabigla siya sa kilos dahil hindi pa siya napapasalamatan noon. Mukhang nagiging maganda na ang kapalaran ni Faith. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sehera na mayroon din siyang mahinang kasanayan, ngunit sinabi ng kanyang ama sa kanya na tumawa sa mga mahihirap na oras upang sa wakas ay maging masaya siya balang araw. Pagkatapos ng kanyang munting pakikipaglaban sa mandurukot, nakuha na ngayon ni Faith ang one-handed sword technique na kanyang unang technical skill technique. Maaari din itong payagan si Faith na mag-atake ng 2 beses sa espasyo ng isang pag-atake. Hindi nais ni Faith na maging swerte lang sa mga laban ngunit maging malakas din, at nakatakda na rin siyang magsimulang magtrabaho para sa pamilya Hart mula sa susunod na araw. Sa ibang balita, si Sir Mason ng pamilya Hart ay sinaktan ng isang banal na dragon sa Gallia. Siya ay hahalili kay Lady Roxy, at siya ang magkokontrol sa Holy Knights, ngunit ang magkakapatid na Vlerek ay magiging isang sakit sa ulo. Patungo si Faith sa kanyang unang araw sa trabaho sa distrito ng Holy Knight na mukhang bihis na bihis.
Pagkatapos, tinawag siya ni Lady Roxy, at nabighani siya sa kagandahan nito. Nagpapalitan ng pagbati ang dalawa, at malinaw na mayroon silang romantikong damdamin sa pagitan nila. Pagkatapos ay dinala niya si Faith sa libingan ng kanyang ama, na sinalubong ng isang kapos-palad na kapalaran. 5 araw ang nakalipas nang siya ay pinaslang ng isang banal na dragon sa Galia. Ito ay isang kontinente na pinangungunahan ng mga halimaw, at isa sa mga pangunahing tungkulin ng isang banal na kabalyero ay panatilihin ang mga ito na naruroon. Nakonsensya at naaawa si Faith kay Roxy dahil kanina pa niya ito inaabangan sa kabila ng sarili niyang paghihirap. Iniunat niya ang kanyang braso upang makipagkamay sa kanya, ngunit nag-alinlangan si Faith dahil natatakot siyang mag-activate ang telepathy na kasanayan tulad ng nangyari noong nakaraan, kaya dinestruct nga siya. Maya-maya lang, dumating ang maid niyang si Harrow, at ipinakilala silang dalawa ni Roxy sa isa't isa. Nasanay na si Faith na magtrabaho sa mansion ng Heart sa loob ng 1 linggo, kung saan binibigyan siya ng masasarap na pagkain at binibigyan ng maraming gawain. Gayunpaman, hindi sapat ang mga pagkain na iyon para mabusog ang gutom ni Faith habang patuloy ang pagungal ng kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, dumating si Harrow at sinabi kay Faith na siya ay ipinatawag ni Roxy, na naghihintay sa kanya sa hardin. Faye ang tawag niya sa kanya, ang palayaw noon ng kanyang ama sa kanya. Siya ay naguguluhan, kaya si Roxy, bilang ang laging desperado na babae na hindi mabagal, ay nagsabi kay Faith na bahagi na siya ng pamilya. Tila hindi napigilan ni Faith ang kanyang kaligayahan at nawalan ng malay. Mamaya ay nagising siya ng gabing iyon at nakahanap ng isang tala mula kay Lady Roxy, na nagsasabi sa kanya na magpahinga. Pero alam ni Faith na nanghihina siya at nahimate dahil sa gutom. Kaya, tinanong niya si Greed tungkol sa kanyang kalagayan. Gayunpaman, ang paghahayag ni Greed ay nagpabigla kay Faith sa kaibuturan, nang sinabi sa kanya na kapag ang kasanayan sa gluttony ay nakakuha ng lasa para sa mga kaluluwa, walang tigil ito. Habang siya ay lumalamon, mas lumalakas siya, ngunit pinapataas din nito ang kanyang pagnanais at pagkagutom para sa mga kaluluwa. Kung hindi ito makokontrol ni Faith, masasawi siya sa gutom or aatakehin ang sinuman sa kanyang landas. Pakiramdam ni Faith ay isa siyang halimaw. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Greed na kapag ang kanyang gutom ay umabot sa limitasyon nito, ito ay makikita sa kanyang mga mata. Kaya, pumunta si Faith sa salamin at nakitang namumula ang kanyang mga mata, na para bang siya ay walang pinagkaiba sa isang bampirang nagnanais sa dugo. Ibig sabihin, activated na ang kanyang hunger boost. Kaya, nagpa siya si Faith na lumabas sa kalagitnaan ng gabi upang manghuli. Pinapataas ng gutom ni Faith ang kahusayan ng kanyang gluttony skill at nagbibigay din sa kanya ng mas magandang night vision. Si Faith ay pumaslang ng ilang goblins, ngunit hindi sapat ang mga ito para mawala ang kanyang gutom, kaya mas malalim siyang nagtungo sa kagubatan at nauwi sa pagpaslang ng higit pa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay nakita niya ang isang Goblin King, at sinabi ni Greed kay Faith na maaari niyang makuha ang kasanayan sa pag-regenerate ng kalusugan kung matatalo niya ito. Kaya, hindi nagaksaya ng oras si Faith at inatake ang Goblin King mula sa likuran. Ang unang pag-atake ay nasugatan ang Goblin King ngunit hindi ito napaslang. Kaya, maingat na sinusunod ni Faith ang mga tagubili ni Greed at sa wakas ay pinaslang ito. Ang kanyang mga istatistika ay tumaas, at nakuha niya ang kasanayan sa pag-regenerate ng kalusugan. Pero hiniling ni Greed kay Faith na ipahiram sa kanya ang lahat ng stats niya sa ngayon para makapag-level up din siya. Sa sandaling iyon, ninakaw ni Greed ang lahat ng kanyang mga istatistika at naging isang magic ball. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isa pang goblin na aatake, ngunit salamat sa bagong kapangyarihan ni Greed, si Faith ay maaaring mag-shoot ng mga arrow sa mabilis na paraan, at tatamaan nito ang kanyang target kahit saan siya naglalayon. Pagkatapos ay kinokolekta niya ang mga tainga ng Goblin King, at iniwan ang mga ito sa labas ng simbahan para maibenta nila ito sa halagang pera. Kinabukasan, sinalubong ni Faith si Roxy at laking gulat niya nang makita siyang nakadisguise. Sinabi niya sa kanya na lalabas siya sa bayan para sa isang lihim na inspeksyon, at hiniling sa kanya na itikom ang kanyang bibig. Pagkatapos ay tumungo siya sa kanyang trabaho, ngunit hinawakan siya nito sa kwelyo at pinilit siyang aitag kasama niya sa kanyang lihim na misyon. Sinabi ni Roxy sa kanya na tawagin siyang Lexi para sa araw na iyon para hindi siya makilala ng mga tao, ngunit patuloy na ginagambala at iniinis ni Greed si Faith. Sa sandaling iyon, napansin ni Roxy ang kanyang sandata at hiniling kay Faith na ipakita ito sa kanya.
Gayunpaman, nawala siya sa kanyang pag-iisip at nag-aalala na baka malaman niya ang tungkol sa kanyang gluttony skill. Malapit na niyang ibagsak si Greed, ngunit nasalo ito ni Roxy at sinabihan si Fate na magtungo sa panday ng heart upang mapolish niya ang kanyang sandata. Katulad ni Fate, nagsisimula ring mahulog si Greed kay Roxy. Lumabas sila sa bayan, at labis na ikinatuwa ni Roxy ang karamihan. Sa sandaling iyon, dumating ang isa sa mga Holy Knight, at ang buong bayan ay nabalisa sa kanyang pagdating. Mukhang hindi sila gusto ng publiko, at maganda lang ang opinyon nila tungkol kay Lady Roxy. Sa sandaling iyon, ang pinakamasamang kaaway ni Fate, ang sarili niyang tiyan, ay nagpasakit sa kanya. Pinagtatawanan siya ni Greed, na naging sanhi ng pananalita ng masama sa kanya ni Fate. Nakuha nito ang atensyon ng Holy Knight, kaya agad na lumuhad si Fate at humingi ng tawad. Humakbang si Roxy para ipagtanggol siya, ngunit nag-aalala si Fate na baka mahuli siya. Si Greed ay nagbibigay sa kanya ng isang katawa-tawa na ideya upang magpanggap na sila ay mag-asawa. Hindi nagaksaya ng oras si Roxy habang umaarte siya na parang 12 anyos na babae na nakikipag-roleplay sa kanyang crush. Pagkatapos ay itinaboy niya si Fate sa isang madilim na eskinita. Nagkakahiyaan silang dalawa, pero cool na gumaganap si Roxy. Si Fate naman ay nagwawala na isip sa pag-escort kay Roxy. Namimili sila saglit, at napagtanto ni Fate na si Lady Roxy ay isang ordinaryong babae sa puso na gustong magbihis at magsuot ng mga hiyas. Pagkatapos ay tinanong niya si Fate kung may kilala siyang mga kakilala na mandirigma, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang isang pares ng mga lalaki na nag-uusap tungkol sa isang malaking bilang ng mga goblins na nasawi. Kumalat ang tsismis na mayroong isang halimaw na gumagala. Masama ang loob ni Fate nang malaman na binansagan na siya bilang isang halimaw. Nagtataka rin ang mga tao kung paano napunta sa labas ng simbahan ang mga tainga ng Goblin King. Sinugod ni Roxy ang dalawang lalaki, ngunit sinabi nila sa kanya na magtanong sa mga mandirigma sa halip. Napagtanto ni Fate ang tunay na dahilan sa likod ng lihim na inspeksyon ni Roxy, na ang paghahanap sa mga gumagala na halimaw, ganap na hindi alam na ang kanyang kasamang lalaki ay ang halimaw mismo. Kalaunan ay dinala ni Fate si Roxy sa kanyang paboritong restaurant, at nagulat ang may-ari nang makitang nasa isang piraso pa rin si Fate. Inaasar niya ang dalawa at saka inihain ang mga ito ng masasarap na pagkain. Sinabi ng may-ari kay Roxy na narinig niya ang isang pares ng mga goblins na natagpo ang buo pa rin ang kanilang mga tainga, na nangangahulugan na ito ay isang halimaw dahil kukunin ng isang mandirigma ang mga tainga na iyon para i-cash ang mga ito. Ang buong pangyayaring ito ay maaari ding magdulot ng kaguluhan sa paligid ng bayan at makaapekto sa negosyo. Nakonsensya si Fate dahil siya ang may pananagutan sa kaguluhang ito dahil nanabik siya sa mga goblins isang random na gabi. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang matandang kaibigan at sinabi ang isa pang tsismis na naniniwala ang Holy Knights na ito ay isang halimaw na tinatawag na Lik at hinahanap siya. Si Fate ay parang mukhang may humihigop ng kanyang kaluluwa ng tuyo, at si Greed ay nagdagdag ng gasolina sa apoy sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na kamakailan lang ay ibinigay niya ang kanyang mga istatistika, kaya malamang na siya ay mapaslang. Pero mas nag-aalala siya sa pag-alam ni Lady Roxy sa totoong pagkatao niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang grupo ng mga naglalakbay na mandirigma at kinukot siya si Lady Roxy. Nagalit si Fate ngunit hindi dapat guluhin si Roxy, dahil pinalipad niya ang lalaki sa dingding. Nakilala siya ng lahat kapag binaba niya ang kanyang buhok at ipinakita ang kanyang pagkakakilanlan. Lahat sila ay lumuhad at humingi ng tawad, ngunit sinabi niya sa kanila na bumangon dahil ayaw niyang matakot sila dahil lamang siya ay isang Holy Knight. Sa kanilang pagbabalik, tinanong ni Fate si Roxy kung bakit hindi niya alam ang pangangaso. Ibinunyag ni Roxy na ang pamilya Vlerick ay gumagawa ng mga desisyon sa likod niya, at hindi naramdaman ang pangangailangang ipaalam sa kanya. Pagkatapos, nakarinig sila ng isang bata na humihingi ng tulong, kaya nagmamadali silang makita na ito ay ang parehong hanay ng mga nakakainis na magkakapatid na nagpapahirap sa isang bata at sinusubukang pagtakpan ang kanilang mga masasamang gawain. Inutusan sila ni Roxy na pakawalan kaagad ang bata at inutusan si Fate na makialam. Iniligtas niya ang bata, at pinagalitan ni Roxy ang magkakapatid na Vlerick dahil sa hindi nila pagpapalam sa kanya sa pangangaso. Sinabi sa kanya ni Ruffle na akala nila ay abala siya sa pagkasawi ng kanyang ama. Pagkatapos ay tinulungan ng dalawa ang bata na mahanap ang kanyang ina, at unti-unting nahulog ang loob ni Fate kay Roxy.
Kinagabihan, humingi ng tulong si Fate kay Greed na itago ang kanyang pagkakakilanlan kay Roxy para makapangaso siya ng mga halimaw nang hindi nito nalalaman. Sinabihan ni Greed si Fate na bumili ng isang perception warp ang magic item na magpapaiba sa kanya at may tatago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa ibang lugar, lahat ng Holy Knights ay nagtipon at nagpaplano ng isang ekskursyon sa Gallia nang hindi nagpapalam kay Lady Roxy. Ipinagpatuloy ni Fate ang kanyang pangangaso at naging sapat na malakas upang takutin ang iba pang mga mandirigma na nakakuha sa kanya ng titulong corpse. Sinabi niya kay Greed na gusto niyang mangaso hanggang sa lumakas siya ng todo upang lumaban siya sa oras na sundan siya ng Holy Knights. Kinabukasan, sinabi ni Roxy kay Fate na mayroon siyang isa pang lihim na misyon para sa kanya. Ngunit sa halip na isang inspeksyon, dinala niya siya sa lupain ng pamilya ng Hart kung saan sila nag-aani ng mga ubas at iba pang prutas. Huminto sila sa mansyon ng kanyang pamilya, at lumabas ang ina ni Roxy upang batiin sila. Ipinakilala niya si Fate sa kanyang ina, na tila napaka-welcome at hiniling kay Fate na humakbang pasulong. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung gusto niya si Roxy, ngunit kalaunan ay nilinaw na hinihingi niya ang opinyon nito bilang isang empleyado. Lumuhad si Fate at ipinahayag ang kanyang pag-aalaga kay Roxy, na nangakong makakasama siya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Dahil sa biglaang deklarasyon na ito, nataranta si Roxy, at napatakbo siya sa loob dahil sa kahihiyan. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina sa naging tugon ni Fate. Tila nami-miss ni Lady Roxy ang kanyang ama at naalala niya ang kanyang mga unang araw ng pagsasanay sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, ang lahat ng manggagawa, kabilang si Fate, ay nangongolekta ng mga ubas mula sa lupain ng pamilyang Hart. Napag-alaman na taon-taon ay bumibisita si Roxy sa panahon ng ani para makatulong siya at manghuli din ng mga halimaw, dahil madalas silang lumabas para maghanap ng pagkain sa panahon na ito. Sinabihan si Fate tungkol sa ibang lahi ng mga halimaw na tinatawag na kobolds, at agad na umungal ang kanyang tiyan. Inihayag ni Greed na si Fate ay sawa na sa pangangaso ng mga goblins, at ngayon ay naghahangad ng ibang uri ng kaluluwa ng halimaw. Habang pabalik si Fate, nakasalubong niya ang isang kakaibang babae na ang mga mata ay kapareho ng kulay niya kapag nagsisimula ang kanyang gutom. Sinabihan niya si Fate na harapin ang kobolds para sa kanyang sarili, at ngayon ay may utang siya sa kanya. Maya-maya, dumating si Lady Roxy at sinabi kay Fate na ang kakaibang babae ay tila isang taga-Galyan. Nagulat siya nang malaman ito, dahil nawasak ang Galyan. Sinabi sa kanya ni Roxy na isa ito sa pinakamalakas na kontinente dahil sa kapangyarihang militar nito, ngunit kalaunan ay nawasak habang sinasalakay ito ng mga halimaw. Gayunpaman, may mga nakaligtas, at isa sa kanila ang pamilya ng babaeng iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Fate si Roxy kung magiging okay ba siya sa kanyang sariling pangangaso ng mga halimaw, ngunit tiniyak niya sa kanya na makakatrabaho niya ang iba pang mga mandirigma. Nang maglaon ay nakita nila na ang mga fields ay nawasak, kaya nagtungo sila sa hideout ng kobold at nabigla nang makita ang isang malaking beast sa gitna nila. Bumalik si Lady Roxy sa bayan at pinakalma ang lahat. Samantala, halos nasa gutom na estado na si Fate at ayaw niyang masawi si Roxy sa pakikipaglaban sa beast, kaya sinundan niya ang mga kobolds at mga beast sa gabing iyon para tugisin sila ng mag-isa. Hindi nag-aksaya ng oras si Fate habang sinimulan niyang maglunsad ng mga arrow, pinabagsak ang buong hukbo ng kobolds na iniwan ang mga beast na walang proteksyon. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Fate sa kanyang gutom at mas masahol pa sa asong kalye. Hinihintay niya ang halimaw na sumugod patungo sa kanya at pagkatapos ay inilunsad ang kanyang mga palaso, ngunit ang halimaw ay masyadong malakas at pinipigilan ang mga palaso gamit ang kanyang mga kamay. Kaya, iminumungkahi ni Greed na lumapit sila sa kanya para sa isang mas mahusay na pagkakataon sa pag-atake. Gayunpaman, pinahinto ni Greed si Fate sa kalagitnaan nang makita nitong gagamit ang beast ng isang mapaminsalang atake na maaaring makabasag ng mga buto ni Fate. Ngunit si Fate ay nauuwi sa pagkagalos. Gayunpaman, agad siyang nakabawi salamat sa kanyang kakayahan sa pag-regenerate sa kalusugan. Ngunit ang isa pang pag-atake mula sa beast ay nagpapadala kay Fate na lumilipad sa tubig. Humakbang ang halimaw papalapit ngunit si Fate ay hindi na isang taunang lalaki at sa halip ay niloloko ang halimaw na isipin na siya ay tapos na. Sa sandaling iyon, pinutol niya ang braso ng halimaw, ngunit napakalakas pa rin niya para kay Fate. Kaya, hinihingi ni Greed ang 10% ng kanyang mga istatistika upang i-activate ang kanyang nakatagong kasanayan, na lumilikha ng malaking epekto at ginagawang abo ang halimaw.
Gayunpaman, nalampasan ni Fate ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpaslang at paglamon sa isang kaluluwang may mataas na kalidad sa unang pagkakataon. Para siyang kaka-dinner lang sa Gordon Ramsay restaurant. Sinabihan siya ni Greed na labanan ito dito, kung hindi, mas masahol pa siya kaysa sa kanyang gutom na estado. Kinabukasan, laking gulat ni Roxy at ng kanyang mga mandirigma nang makitang may ibang taong gumawa ng kanilang trabaho para sa kanila. Una niyang hinala na ito ang babaeng galyan na nakita niya kahapon, dahil kilala sila na mas malakas kaysa sa mga banal na kabalyero, ngunit hindi niya ito gaanong inisip, dahil ligtas ang kanyang lupain sa ngayon. Gamaan din ang loob ni Fate na tinulungan niya ito nang hindi nahuhuli. Kinalaunan sa araw na iyon, hiniling ni Asia kay Fate na alagaan si Roxy, dahil wala na siyang mahabang oras at maaaring umalis sa mundong ito anumang oras. Nangako siyang mananatili sa tabi ni Roxy, ngunit sa bandang huli ay nagtatanong kung karapat-dapat ba siya doon, dahil dinadaya niya ang mundo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang mapanganib na kasanayan sa gluttony. Samantala, itinalaga si Roxy sa isang ekspedisyon sa Galyan, na literal na nangangahulugang pagpirma sa sarili mong sertipiko ng kasawian. Sinubukan siyang pigilan ni Faith ngunit hindi niya ito pinapansin. Gayunpaman, alam niya na ang pamilya Hart ay isang pabigat sa iba pang mga banal na kabalyero at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Sa isang pagbabago ng eksena, si Hado at ang kanyang mga Alepiers ay nahuli na sa wakas ang corpse ngunit walang ideya na ito si Fate sa likod ng maskara na iyon, at handa siyang tapusin ang mga ito. Ang mga Alepiers ni Hado ay nag-overestimate sa kanilang mga sarili at sumusugod kay Fate para salakayin siya, ngunit ginamit niya ang mapaminsalang welga na nakuha niya mula sa beast at inihagis ang mga ito na parang ilang mga laruan. Tinatakot nito ang iba pang mga mandirigma, iniwan si Hado na mag-isa para harapin si Fate, na mukhang mababasa na ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay tinanggal ni Fate ang kanyang maskara para ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at ikinagulat nito si Hado bilang isang taong kasing dumi ni Fate ay mas malakas kaysa sa isang banal na kabalyero. Kaya, hinamon ni Fate si Hado sa isang tunggalian. Pagkatapos ay tinanong niya si Greed kung kaya nitong makabasag ng banal na espada, at ipinagmamalaki niya kay Fate ang kanyang walang katapusang kapangyarihan. Pagkatapos ay inilabas ni Hado ang kanyang banal na kapangyarihan ng Grand Cross kay Fate ngunit mabilis siyang nakatakas dito at napunta sa likod ni Hado. Hindi man lang niya ito binibigyan ng oras para alalahanin, at binasag ang kanyang banal na espada sa 2 piraso. Si Hado ay natatakot na ngayon ng higit pa kaysa dati at sinusubukang umatras, ngunit si Fate ay nagsisimula pa lamang. Binuhat niya si Hado gamit ang kanyang mga kamay, at sinabi ang sarili niyang mga salita pabalik sa kanya mula noong pinahirapan niya si Fate sa pagiging mahina. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa isang puno kaya nakiusap si Hado sa kanya na huminto, ngunit si Fate ay napuno ng galit sa lahat ng pagkakataon na sinasaktan niya ang mga inosenteng buhay, at ngayon ang kanyang kasintahang si Roxy ay patungo sa panganib dahil sa kanya. Pagkatapos ay pinalipad niya siya sa himpapawid, at pinakawalan ang kanyang malakas na pag-atake kay Hado. Kapag siya ay tapos na, si Hado ay naputol ang lahat ng kanyang mga paa at kamay, na ang kanyang itaas na katawan lamang ang buo. Pagkatapos ay tinanong niya si Fate kung bakit hindi niya pa ito pinapaslang. Kaya, tinanong niya ito kung bakit ipinadala si Roxy sa Gallia. Ibinunyag ni Hado na siya ang nanguna at nangako na lumaban, kahit na ito ay para lamang iligtas ang isang mamamayan. Kapag tapos na si Fate sa kanya, naghahanda siyang tapusin siya, kahit na nakikiusap sa kanya si Hado at sinabihan siya na kanselahin niya ang ekspedisyon. Ngunit ginulat siya ni Fate sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ito ang kanyang sariling paghihiganti, at itinusok si Greed sa kanyang katawan hanggang sa siya ay ganap na mapaslang. Pagkatapos ay nakuha ni Fate ang mga kasanayan ni Hado at ngayon ay isang banal na kabalyero, ngunit sinabi niya kay Greed na wala siyang interes na maging isa. Kaya, inilipat niya ang mga istatistika na nakuha niya kamakailan kay Greed, na nag-upgrade sa kanya sa pangalawang antas at ginagawa siyang isang mahusay na side. Ang sumpa na nakaimbed sa talim na ito ay maaaring magputol sa halos anumang bagay. Kinabukasan, naghanda si Lady Roxy na umalis para sa kanyang ekspedisyon sa Galyan, na tatagal ng mga 3 taon. Inutusan niya ang lahat, ngunit ayaw ni Fate na umupo lang at panoorin siyang lumakad sa bitag ng kasawian, kaya umalis siya sa kanyang trabaho at umalis din papuntang Galyan. Nakita namin si Lady Roxy na sa wakas ay namumuno sa hukbo, at nagtuturo sa kanila sa kanilang misyon na pabagsakin ang banal na dragon na nagising pagkatapos ng 1,000 taon.
Ang isang pares ng mga mandirigma, tulad ni Miria at Mogan, ay sumali rin sa ekspedisyon upang suportahan si Lady Roxy at subukan din ang tunay na lakas ng kanilang mga kapangyarihan na parang sagalyan. Samantala, nakikita natin ang anak ni Mogan, si Rain, na isang iskolar na nagtatrabaho sa mga goblins na pinapaslang ni Fate. Napagtanto niya na ang mga sugat sa mga goblins na ito ay ginawa mula sa mga magic arrow, na magagawa lamang ng itim na espada, isang sandata ng isa sa mga mortal na kasalanan. Kaya, lumalabas na si Greed ay hindi ordinaryong espada at isang malaking hotshot na celebrity. Samantala, nakarating na si Fate sa isang bayan na tinatawag na Tetrap dahil kailangan niyang magpalipez ng gabi bago tumungo sa galyan. Naghanap siya ng restaurant para mabusog ang kanyang gutom. Pagkatapos, isang grupo ng mga lalaki ang nang-aapi kay Seth na nakikiusap sa kanila na alisin ang mga halimaw. Gayunpaman, nilalabanan sila ni Fate at binati si Seth. Ang isang flashback ay nagpapakita na ito ang kanyang bayan, at si Fate ay nakatira dito kasama ang kanyang ama, ngunit pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang punong nayon at iba pang mga nayon ay nagpasya na palayasin siya noong siya ay isang bata pa, dahil siya ay isang dagdag na bibig sa pagkain. Ngayon, lumiko na ang mga bagay, at si Seth na anak ng punong nayon, ay nagmamakaawa kay Fate na talunin ang mga halimaw at protektahan ang kanyang nayon. Sinabi rin ni Greed kay Fate na bitawan ang kanyang ego, dahil kailangan niyang ubusin ang kanyang gluttony, kung hindi, magsisimula ang kanyang gutom. Tinatanggap lamang ito ni Fate dahil ito ang bayan ng kanyang ama, kung hindi, nandidiri pa rin siya sa mga tao sa baryong ito. Ang ama ni Seth ay mayabang pa rin tulad ng dati, at nagmumungkahi na ayolay si Fate bilang isang sakripisyo hanggang sa makahanap sila ng mga tunay na mandirigma. Ngunit sinabi ni Seth kay Fate na huwag siyang pansinin at sundin na lang siya. Sinabi niya kay Fate na ang kanyang asawa ay pinaslang ng mga halimaw, ngunit ngayon siya ay nag-aalala para sa kanyang anak na babae. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na dinanas niya sa kanya, dahil napagtanto niya ang kanyang pagkakamali nang siya ay naging isang ama. Pinatawad siya ni Fate, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Seth na nagsimulang magpakita ang mga halimaw mga isang buwan na ang nakalipas at mayroon ding mga kakayahan sa paglipad. Pagkatapos ay sinabi ni Greed kay Fate na ang mga ito ay hindi mga ordinaryong halimaw, dahil sila ay matalino at tinatawag na mga gargoyle. Ang mga halimaw na ito ay umaakit ng mga tao at pagkatapos ay ang buong grupo ay umaatake sa isang kayod. Pagkatapos, inalok siya ng anak ni Seth ng candy na ibinigay sa kanya ng punong nayon, ngunit sa sandaling maghapunan si Fate nahihilo siya at nahimatay. Napagtanto ni Seth na nilagyan ng gamot ang candy dahil gusto siyang paalisin ng kanyang ama, at ngayon ay huli na ang lahat mula ng lusubin ng mga gargoyle ang bayan. Ang mga gargoyle ay nagbuga ng apoy sa buong nayon, na sinunog ang bawat bahay at tao na nakikita. Samantala, natutulog pa rin si Fate, kaya naghahanda si Seth ng medicinal herb na isang antidote. Inihain niya ito kay Fate na tumutulong sa kanya na makabangon mula sa mga epekto ng gamot. Hindi nagaksaya ng oras si Fate at hinawakan ang kanyang espada. Laking gulat niya nang makita ang pinsalang natamo habang siya ay nakatulog. Iminumungkahi ni Greed na gamitin ni Fate ang mahusay na side upang harapin ang mga gargoyle. Nagiging side si Greed habang pinagsasama-sama ng mga gargoyle ang kanilang mga kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanila na maglunsad ng napakalaking fireball. Ngunit inihagis ni Fate ang kanyang sandata, hiniwa ang bowl ang apoy, at hinabol nito ang mga gargoyle, tinatapos ang mga ito. Ang side ay bumalik kay Fate, at nakuha niya ang kasanayan sa fireball habang ang pinuno ng pack ay humarap sa kanya. Sinusuri niya ang mga istatistika nito, at nalaman na mayroon itong kasanayan sa fireball pati na rin ang kakayahang labanan ang apoy. Iniisip ni Greed na susubukan nitong maglunsad ng mga bowl ang apoy ng malapitan, kaya habang ang gargoyle ay sumusugod kay Fate, naghahanda sa pag-atake, naghatid siya ng isang mapangwasak na atake, hiniwa ito sa kalahati at pinaslang ito kaagad. Kinabukasan, sinabi ni Seth kay Fate na ang karamihan sa mga taga-nayon, kasama ang kanyang ama, ay nasawi na. Ginagamit ni Fate ang kanyang identify skill at napagtanto na tapos na ang buong lupain, dahil hindi na malusog ang lupa. Sinabi ni Seth kay Fate na maghahanap siya ng trabaho sa bayan para sa kapakanan ng kanyang anak, at bilang huling pasasalamat, hiniling niya kay Fate na suntukin siya. Pinayuhan siya ni Greed na gawin ito, dahil pinadama nila ito sa kanya. Medyo malakas ang suntok ni Fate pero tinulungan siyang bumangon. Nagpaalam siya kay Seth ngunit huminto rin sa libingan ng kanyang ama bago umalis sa nayong ito.
Samantala, si Lady Roxy at ang kanyang hukbo ay papunta pa rin sa Galyan at nakarating na sa Lanchester. Ipinagpatuloy din ni Faith ang kanyang paglalakbay sa Galyan, ngunit ang kanyang karwahe ay pinahinto ng isang grupo ng mga tulisan na nagbabanta sa kanya at hamarang sa kanyang dinadaanan. Ang driver ng karwahe ay nakiusap kay Faith na iligtas siya, ngunit sa sandaling iyon, isang malaking pagsabog ang nangyari, na nagpapadala sa lahat ng mga lalaki na lumipad palayo. Ito ay ang parehong Galyan girl mula sa dati. Pagkatapos ay humiling siya ng masasakyan, ngunit sa sandaling pumasok siya sa karwahe, tumagilid ito. Kaya, inutusan niya ang kanyang sandata na lumipat pabalik. Napahanga nito si Faith, at pareho silang nagpapalitan ng pagbati. Mukhang alam na niya ang tungkol kay Faith at ang kanyang malakas na kasanayan, ngunit wala siyang ideya kung ano ang kanyang kapangyarihan. Ipinapalagay niya na maaaring sinabi sa kanya ni Greed ang tungkol sa kanya, dahil mayroon din itong deadly sin tulad niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Main na may kasanayan na wrath. Sa isang pagbabago ng eksena, nakita natin ang Lord ng Lanchester, si Rudolph, na nagpapakita ng kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagtalo sa mga mahihinang halimaw. Nakarating na si Faith at Main sa Lanchester bago si Roxy at ang kanyang expedition team. Gayunpaman, nakatulog si Main, at kailangang dalhin siya ni Faith sa paligid ng bayan hanggang sa makahanap sila ng lugar na matutuluyan. Sinabi ni Greed kay Faith na hindi siya morning person, na nagpapahiwatig na kilala na siya nito noon pa man, ngunit pinili niyang manahimik kapag tinanong siya ni Faith ng mga karagdagang tanong. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Faith na maraming tao sa bayan ang may iba't ibang marka sa kanilang leeg batay sa kanilang panlipunang uri. Lumalabas na si Rudolph ay naglalagay lamang ng isang pag-arte dahil ang katotohanan ay malayong hindi totoo. Isa siyang walang awa na halimaw sa anyo ng isang tao na hindi magdadalawang isip na tapusin ang sinumang lumalaban sa kanya, or nagpapahiya sa pangalan ng kanyang pamilya. Nakita natin sa bandang huli na ibinunyag ni Greed ang katotohanan tungkol sa mga deadly sin kay Faith. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa 7 deadly sin na umiiral, at isinagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa mga batas na inihain ng Holy Divine. Ang 7 deadly sins at sandata ng mortal na kasalanan ay magkakasabay, ngunit kabilang sa mga kasalanang ito, ang gluttony ay may potensyal na baligtarin ang banal na sistema ng pagpapatag. Ngunit nakakaramdam ng kalunos-lunos si Faith, habang siya ay patuloy na pinarurusahan dahil sa pagkakaroon ng kasanayang pumipilit sa kanya na pumaslang. Ngunit sinabihan siya ni Greed na huwag hayaang kunin siya ng kasalanang ito, at mapanatili ang kanyang gutom upang maiwasang maabot ang estado ng gutom. Lumalabas si Faith upang manggaso muli sa gabi, ngunit pinayuhan siya ni Greed na huwag bigyang kasiyahan ang kanyang gluttony ng sabay-sabay at sikaping dahan-daang mabusog. Pagkatapos ay nakatagpo ni Faith ang isang sandman, at ginabayan siya ni Greed na maghagis ng bowl ang apoy bago maglunsad ng palaso. Isang araw lang ang kailangan para tapusin ang sandman, ngunit sa sandaling iyon, maraming iba pa ang nagpakita, na nagpapahirap para kay Faith na kontrolin ang kanyang gutom. Samantala, nagising si Main mula sa kanyang pag-idlip at nalaman na may reward sa pagkatalo sa Sand Golem. Nalaman niya na kahit si Rudolph ay hindi sapat para talunin sila, at ang bayan ay nagbibilang lamang ng kanilang oras bago sila lamunin ng kasawian. Si Faith, sa kabilang banda, ay pinapaslang ang mga sand monster na ito na parang isa pang misyon sa Call of Duty. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Faith ang isang malaking halimaw at nalaman na may 2 mandirigma na nagpupumilit na tapusin ito, at binalaan din nila si Faith na umatras dahil hindi niya ito kakayanin ng mag-isa. Sinusuri niya ang mga istatistika ng halimaw, at nalaman namin na may kakayahan itong lumikha ng mga sandstorm. Naglunsad siya ng fire arrow at sumugod, ngunit nagawang itulak siya pabalik ng halimaw. Ginagamit nito ang kakayahan nito, na lumilikha ng sandstorm, ngunit ginawa ni Faith ang kanyang sandata sa isang side, gamit ito upang maglunsad ng isang pag-atake na nanag sa sandstorm, na sinisira ang katawan ng halimaw. Ang core ng halimaw ay sumusubok na makatakas, nagtatago sa buhangin, ngunit ginamit ni Faith ang kanyang bow, naglulunsad ng isang malakas na arrow na humahabol sa core, na sinisira ito sa isang napakalaking pagsabog. Kinabukasan, bumalik si Faith at sinabi kay Main na natalo na niya ang Sand Golem. Nagalit si Main, habang inaabangan niya ang gantimpala, ngunit pinatahimik siya ni Faith at sinabi sa kanya na hahatiin niya ang gantimpala sa kanya. Nakatanggap siya ng isang gintong barya para sa pagkatalo sa Sand Golem, ngunit biglang nagpakita si Rudolph na sinasabi kay Faith na pagsilbihan siya. Ipinaliwanag niya na walang karapatang tumanggi si Faith dahil final na ang desisyon niya.
Sinabi sa kanya ni Maine na si Faith ay pag-aari niya, ngunit tinawag niya itong isang bata, kaya't sinaktan siya nito, na pinapalipad sa hangin. Alam ni Faith na nasa problema sila, kaya sinabihan niya si Maine na umalis na sila sa bayan. Habang naglalakbay silang dalawa, si Faith na talagang walang isip ay kinutya si Maine, na ikinagalit niya, kaya nagpa siya siyang dagdagan ang bigat ng kanyang sandata, na nagpabutas sa gulong. Kinailangan nilang huminto habang pinapalitan ang gulong. Samantala, nagpa siya si Maine na magtungo sa isang kalapit na bayan, at hindi maiwasan ni Faith na sundan siya. Napagtanto ni Faith na may isang makapangyarihang dapat na nagpo-protekta sa nayong ito, dahil malapit ito sa galyan at sa mga halimaw nito. Sa sandaling iyon, nakilala ni Faith ang isang matandang lalaki na tila isang holy knight at ipinakilala ang kanyang sarili bilang punong nayon. Tinanong siya ni Faith kung matutulungan niya siyang makahanap ng matutuluyan, ngunit ginamit ng punong nayon ang identify skill kay Faith at hinahamon siya sa isang duel. Nagsagupaan silang dalawa ng espada, at sinubukan ni Faith ang kanyang makakaya na makipaglaban, ngunit nadaig siya ng lalaki, na naging dahilan upang ibagsak ni Faith si Greed. Nang maisip ni Faith na wala siyang matutuluyan, inalok siya ng lalaki na sanayin siya. Napagtanto niya na hindi siya humihingi ng anumang kapalit, ngunit sinabi niya kay Faith na hindi niya nasusulit ang kanyang mga kakayahan, na maaaring maging problema sa pakikipaglaban sa mga tao. Nagdadalawang isip si Faith pero pumayag at nagpakilala. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Aaron Barbatos. Kinabukasan, nagsimula si Faith sa kanyang unang aralin sa pagsasanay. Tinuturuan siya ni Aaron ng hand-to-hand combat. Sa una, nagpupumigla si Faith ngunit hindi nagtagal ay naabutan niya ang kanyang mga tricks. Pinagmamasdan sila ni Maine habang nagugutom siya sa sakit. Gayunpaman, sa sandaling magsimula ang gluttony at magbago ang kulay ng kanyang mata, biglang bumilis si Faith. Buong araw siyang nagsasanay, ngunit pagbalik niya, nakita niyang hinimatay na si Maine dahil sa gutom, kaya lumabas si Aaron para kumuha ng mga supply para sa kanila habang napansin ni Faith na kahawig niya ang anak ni Aaron. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni na Aaron at Faith ang kanilang pagsasanay. Binigyan ni Aaron si Faith ng patpat para hampasin siya ng isang maliit na sanga sa halip na isang aktwal na espada, kaya sinubukan niyang protektahan ang kanyang sarili gamit ang isang maliit na sanga habang sinusugod siya ni Aaron. Gayunpaman, hinuhulaan ni Faith ang paggalaw ng espada at hinahayaan niyang dumausdes ang sanga sa talem na nagpapahintulot sa kanya na ilihis ang atake. Humanga si Aaron, sinabing bumuti na si Faith. Nang gabing iyon, sinabi ni Faith kay Aaron na aalis sila kinabukasan, na nagpapasalamat sa kanyang mabuting pakikitungo. Napansin niya na si Maine ay masyadong abala sa pagkain, at inihayag niya na hindi niya matitikman ang kanyang pagkain. Binanggit ni Greed na ito ang parusa para sa wrath. Tinitigan ni Aaron ang kastilyo at ipinahayag na ito ay minsang pag-aari niya. Nalaman namin na habang siya ay malayo sa kastilyo, inatake ito ng mga halimaw, at sinubukan ng kanyang anak na si Locke ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ito ngunit nauwi sa kasawian. Kinuha ng Leek Lord ang kastilyo, at alam ni Aaron na ang kanyang pamilya ay nakulong pa rin doon. Isinasaalang-alang ni Faith na pumunta doon, at nagpa siya si Aaron na sumama sa kanya habang si Maine ay sumasang-ayon na protektahan ang nayon kung magbabayad sila sa kanya ng 50 gintong barya. Pumunta sila sa kastilyo, kung saan umatake si Faith ng isang kalansay, na ginawa itong bato, na nagpapakita na ginamit niya ang sandstorm gamit ang kanyang arrow upang mapetrify ang target. Nagtungo sila ng mas malalim sa kastilyo, sinisira ang mga kalansay sa daan. Sa kalaunan, pumasok sila sa isang silid kung saan nagulat si Aaron nang makita ang kanyang pamilya. Sinabi nila sa kanya na hinihintay nila siya, at sa palagay niya ay buhay pa sila, ngunit isiniwalat ni Greed na sila ay nasawi na at ang Leek Lord ay gumagamit ng ilusyong mahika upang ipakita silang buhay. Biglang inatake ni Locke si Aaron, ngunit napigilan ni Aaron ang pag-atake, na itulak siya pabalik. Sinabi ni Locke na hinahamak niya si Aaron dahil iniwan niya ang kanyang pamilya upang magtrabaho sa kabisera, sinisisi siya sa nangyari sa kanila. Isinasaalang-alang ni Faith na gamitin ang kanyang side upang iwaksi ang ilusyon, ngunit isiniwalat ni Greed na kung gagawin nila ito, mauubos ni Faith ang mga kaluluwa ng pamilya ni Aaron, na ipapadala sila sa isang walang hanggang impyerno. Sinabi ni Aaron na haharapin niya ang kanyang pamilya, kaya nagpa siya si Faith na hanapin ang Leek Lord. Sa kalaunan ay natagpuan ni Faith ang Leek Lord, na pagtatanto na ang mga istatistika nito ay sobrang mataas.
Nagawa niyang baliin ang mga braso nito, ngunit tinawag ng Lick Monster ang isang grupo ng mga zombie na nagmamakaawa kay Fate na iligtas sila. Gayunpaman, alam ni Fate na hindi niya sila maaatake. Sumali si Aaron sa laban, tinatanggal ang mga zombie at nakita ang kanyang asawa, na inalala ang huling sandali na kasama niya ang kanyang pamilya. Nalaman namin na ayaw nilang umalis siya, ngunit nangako siyang babalik pagkatapos ng kanyang misyon. Sinisisi ni Aaron ang kanyang sarili sa nangyari dahil hindi sana sila masasawi kung nakabalik siya ng mas maaga, ngunit determinado siyang ipahinga ang kanilang mga kaluluwa. Ginagamit ni Aaron ang kasanayan sa Grand Cross, naglalabas ng isang flash ng banal na liwanag, ngunit hindi ito sapat na malakas upang talunin ang Lick Monster. Nakita ni Fate ang espada ni Luke at nagpas siyang gamitin ito, pinagsama ang kanyang kapangyarihan kay Aaron. Ginagamit nila ang kasanayan sa Grand Cross na lumilikha ng napakalaking flash ng liwanag na agad na pumapaslang sa Lick Monster, na nagpapalaya sa mga kaluluwang nakulong sa kastilyo. Ang pamilya ni Aaron ay humarap sa kanya, na sinasabi sa kanya na huwag sisihin ang kanyang sarili sa nangyari. Sinabi nila na nailigtas niya sila sa huli. Humingi ng tawad si Aaron, na inamin na mas mahalaga sila kaysa sa kanyang mga tungkulin, ngunit sinabihan siya ng kanyang pamilya na ipagpatuloy ang paglilingkod sa mga tao. Nangako siyang ipagmamalaki nila siya at binigyan niya ng souvenir si Luke na para bang papunta siya sa Boracay kaysa sa langit. Ngunit ngayon sila sa wakas ay nagpapahinga sa kapayapaan. Nawawala ang mga kaluluwa sa kastilyo, ngunit sinusubukan ng core ng Lick na sirain ang sandali, kaya sinisira ito ni Fate, na nagpapahintulot sa kanya na ay kansumo ang Lick Monster. Sa gabing iyon, nalaman namin na nalagpasan ni Aaron ang kanyang limitasyon sa antas, sa pag-aakalang ito ay dahil lumaban siya kasama si Fate. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban, at nakipagpustahan sila sa pagpaslang sa mga skeleton. Nakita namin sa ibang pagkakataon na binabayaran ni Aaron si Maine para sa kanyang overtime na tungkulin, ngunit ipinahayag din na minsan niya itong nakita 50 taon na ang nakakaraan. Kaya ipinahayag ni Maine na siya ay isang phantom na hindi pinapayagang masawi. Habang paalis siya, napansin ni Aaron na bumalik sa normal ang mga mata ni Fate, kaya ipinaliwanag niya saglit kay Aaron ang tungkol sa kanyang kondisyon ng pagpaslang sa mga halimaw, dahil katumbas ang mga ito ng isang diwata pares overload para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fate na bumalik kapag tapos na siya sa kanyang misyon. Samantala, nakikita natin na ang pamilya Vlerick ay nakakuha ng kanilang mga kamay sa Philosopher's Stone na may kapangyarihang pagalingin ang anumang sakit sa mundo. Ito ay nagpapahiwatig na maaari nilang makamit ang immortalidad. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon sila ay nalaman na ang kanilang tol-unang kapatid na si Hado ay nasawi na, at sinasabi ng mga saksi na ang pumaslang ay hindi isang halimaw kundi isang mandirigma. Si Raffal ay galit na gustong hanapin ang corpse at maghayganti para sa kanyang kapatid. Ipinagpatuloy ni Fate at Maine ang kanilang paglalakbay, ngunit ang bidang lalaki ay nagkomento muli sa kanyang patuloy na pagkain. Ngunit itinulak lang niya ang ilan sa kanyang bibig, dahilan para mapatikom niya ang kanyang bibig. Si Maine pagkatapos ay umidlip sa kanyang kondongan kung saan siya ay nabigla. Pagkatapos ay sinubukan niyang tanungin si Greed tungkol sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Greed na sabihin sa kanya ang anuman, na nagsasabing kakailang ganing alamin ito ni Fate para sa kanyang sarili. Samantala, dumating ang grupo ni Roxy sa kastilyo ni Aaron, at namangha sila na natalo ang Lick Monster na sumasakop sa kastilyo. Binati sila ni Aaron at nagbigay galang si Morgan. Magpapakilala na sana si Roxy, ngunit ibinunyag ni Aaron na kilala niya ang kanyang mga magulang at siya ang tunay na nagpangalan sa kanya. Tinanong nila siya tungkol sa kung paano niya natalo ang Lick Monster, at inamin niya na mayroon siyang tulong mula sa isang mahusay na mandirigma. Tinanong ni Roxy ang kanyang pangalan, ngunit ipinakita sa isang flashback na hiniling ni Fate kay Aaron na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinabi ni Aaron na hindi niya ito masabi sa kanya. Masasabi ni Aaron na papunta sila sa Galyan, kaya nag-alok siya na bigyan si Roxy ng ilang pagsasanay bilang kanyang ninong. Dumating si Fate at Maine sa isang ruin, ngunit si Fate ay walang alam sa kanyang kinaroroonan. Casual na ipinahayag ni Maine ang impormasyon na dito siya isinilang, na parang hindi big deal. Nakatagpo sila sa isang malaking kakon, at sinabi ni Greed na isa itong Chimera, isang sandata na nilikha sa Galyan matagal na ang nakalipas sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang halimaw, tulad ng isang tipikal na proyekto sa agham sa likod bahay. Sinusuri ni Fate ang mga istatistika nito at nabigla, dahil ito ay sobrang taas.
Ngunit si Maine, na labis na tinatantya ang mga kapangyarihan ni Fate, ay iniisip na mayroon silang pagkakataon dahil ito ay isang sanggol pa, dahil tila mas madali ang pakikipaglaban sa isang baby kay Mira. Sinabi niya sa kanya na oras na para ibalik niya ang pabor na nagpapakita na ang kay Mira ay hindi maaaring masawi hanggat ang kaluluwa nito ay buo. Napagtanto ni Fate na gusto niyang gamitin niya ang kanyang gluttony skill para kainin ang kaluluwa nito na parang isang light snack lang. Si Maine ay naglunsad ng isang pag-atake sa kakon, na inihayag ang kay Mira, ngunit lumalabas na mayroong isang batang babae sa kaibuturan nito. Nag-aalangan si Fate, hindi na nasasabik sa pagkain ng kaluluwang may mukha ng tao, ngunit mabilis na ipinaalala ni Maine na isa lang itong halimaw sa balat ng tao, kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol doon at ay konsumo na lamang. Gumanti ang kay Mira, naglunsad ng pag-atake na lumilikha ng literal na alon ng love wave ngunit pinigilan ito ni Maine at hiniwa ang isa sa mga braso ng kay Mira. Inilunsad ni Fate ang kanyang nagbabagang mga arrow, ngunit hindi ito gumana, at muling nabuo ang braso ng kay Mira. Iniisip ni Fate kung ano ang kanilang susunod na galaw habang si Maine ay nagpapatuloy sa kanyang pag-atake sa kay Mira. Napansin ni Fate na mas malakas pa siya kaysa dati, at nagsalita si Greed, na kung gaano niya iniindayog ang sloth weapon, mas lumalakas at bumibigat ito. Kahit na iyon ay hindi sapat, at ang nilalang ay nagsimulang mag-evolve. Binabalaan ni Maine si Fate na bumalik, ngunit ipinaalala nito sa kanya si Roxy, at napagtanto niyang muli siyang ililigtas. Kaya't nagpasya siyang sa wakas ay tumayo para sa kanyang sarili, at lumipat sa mode na kalahating gutom. Gayunpaman, binabalaan siya ni Maine na ito ay mapanganib, ngunit hindi kailanman nakamit ni Fate ang isang masamang desisyon na hindi niya nagustuhan. Isinakripisyo niya ang 10% ng kanyang mga istatistika para mag-shoot ng na-upgrade na petrification shot, habang ina-activate ni Maine si Sloth at ibinabagsak ang kay Mira. Gayunpaman, hindi pa tapos ang palabas, at biglang gumamit ng barrier skill ang kay Mira para protektahan ang sarili nito. Lumipat si Fate sa kanyang side upang maputol ang harang, ngunit itinulak siya nito pabalik. Si Greed, palaging ang matulunging sidekick, ay nagpapayo sa kanya na tunguhin ang daloy ng mana. Binasag ni Fate ang hadlang, ngunit umiiyak ang dalaga sa sakit. Ang kay Mira ay nagsimulang lumipad habang si Fate ay umaabot sa kanyang limitasyon. Si Maine, na malinaw na ang maaasahan sa duo na ito, ay nagsasabi sa kanya na lumukso sa kanyang palakol at ilulunsad siya sa kalangitan na parang isang superhero na pumapaslang ng kay Mira. Ipinaalam ni Greed kay Fate na maaari na niyang gamitin ang pangalawang yugto ng kanyang ultimate skill, ngunit aabutin siya nito ng isa pang 20% ng kanyang mga istatistika. Desperado si Fate kaya pumayag siya at ini-upgrade ang kanyang side. Habang papalapit siya sa kay Mira, natrap siya nito sa isang hadlang, naghahanda na sunugin silang dalawa hanggang sa malutong. Ngunit inihatid ni Fate ang pangwakas na atake, tinusok ang batang babae sa kaibuturan nito. Ngunit ito ay nag-trigger ng telepathy skill ni Fate, at sa pamamagitan ng koneksyon, nakikita natin ang nakaraan ng babae. Kilala niya pala si Maine. Ang gluttony skill ni Fate ay nagsisimula, ngunit sa halip na ang kanyang karaniwang pagmamadali ng kaguluhan, nararamdaman na lamang niya ang kanyang kalungkutan. Ang sabi ni Greed ay dahil isa siya sa mga kamag-anak niya. Mamaya, nakita namin si Maine sa libingan ng babae, at si Fate, na umaarte na parang detective, ay nagtanong kung paano niya nakilala ang babae. Hinayaan lang ito ni Maine, sinabing matagal na ang nakalipas. Binanggit niya na kapag ang isang tao ay naging kay Mira, dapat silang alisin, or magdudulot lamang sila ng higit pang pagdurusa. Si Fate, na ngayon ay sobrang paranoid, ay nagtataka kung ito ay maaaring mangyari sa kanya at hiniling kay Maine na tapusin siya kung sakaling mawala siya sa kanyang sarili. Naawa si Maine sa kanya, kaya niyakap niya ito pero pumayag din siya sa hiling niya. Naghahanda si Fate na tumungo sa Babylon, ngunit plano ni Maine na muling itayo ang kanyang nayon. Siya ay nagbigay sa kanya ng isang madilim na nakakatawang pamamaalam na nagsasabing siya ay may pakiramdam na siya ay masasawi na bago sila muling magkita. Nalaman din namin na na-unlock ni Fate ang bagong anyo ni Greed, na isang magic shield, ngunit tinawag siya ni Maine na walang isip para sa pag-reset ng kanyang mga istatistika sa isang mapanganib na lugar. Si Fate na tila nababalisa, ay nakikiusap sa kanya na tulungan siyang manghuli para mabawi niya ang kanyang mga istatistika. Nauwi sa paghihiwalay ang dalawa, at kalaunan ay nakarating si Fate sa lungsod ng Babylon, ang kuta na naghihiwalay sa kaharian mula sa Galyan. Pagkapasok, nalaglag ang panga ni Fate sa kung gaano kamahal ang lahat kumpara sa kabisera.
Kapag handa na siyang magsimula ng side hustle, may announcement na dumating na ang bagong Lord. Ang mga tao ay nasa sabik na makita si Roxy, ngunit si Faith ay biglang nakaramdam ng kakaibang presensya. Tila may isang tao para sa buhay ni Roxy, at may posibilidad na masawi siya doon. Nalaman natin na may mga kriminal na nagtitipon sa lungsod ng Babylon, dahil ang kanilang mga krimen ay patatawarin kung mapatunayan nila ang kanilang lakas. Iniisip ni Faith na kailangan ng mga sundalo ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha, kaya naniniwala siyang ito ang perpektong lugar para sa kanya. Tumungo naman tayo kay Roxy nang makilala niya ang Holy Knight na si Alistair, na siyang opisyal na namamahala sa Babylon. Ibinunyag niya na naroon siya noong pinaslang ang kanyang ama, na sinasabing nagkasala siya sa hindi pagprotekta sa kanya. Ngunit sinabi ni Roxy sa kanya na huwag mag-alala, sinabing tutulungan niya siya na labanan ang mga halimaw, at sumang-ayon silang magtulungan. Samantala, napansin ni Faith ang isang scabbard, at sinabihan siya ni Greed na bilhin ito. Nakilala niya ang tindero, si Jade, at nagtanong tungkol sa item, ngunit sinabi sa kanya ni Jade na naruroon lamang ito para i-display, at sinabing maaari siyang lumikha ng isa para sa espada ni Faith. Ipinakita sa kanya ni Faith ang Greed, at naisip ni Jade na ang espada ay kamangha-mangha, na nagsasabing makakagawa siya ng scabbard para sa 500 gintong barya. Gayunpaman, hindi ito kayang bayaran ni Faith, kaya nagpa siyang umalis at nagreklamo kung gaano kamahal ang lahat sa lungsod. Isang grupo ng mga mandirigma ang tumatawag sa kanya, at aanyayahan na nila siya na sumali sa kanilang party, ngunit sa tingin nila ay mukhang mahina siya, kaya nagpa silang huwag makipagtulungan sa kanya. Habang nangangaso, may napansin si Faith sa hangin habang ipinaliwanag ni Greed na nakakalason ang mga spores sa lugar, na pinapayuhan siyang huwag lang hapin ang mga ito. Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga orc, kaya naghahanda siyang harapin sila, ngunit biglang dumating ang mga mandirigma at sinimulang tapusin ang mga halimaw. Gayunpaman, nakita niya ang isa pang grupo na papalapit, iniisip na pinaplano nilang palibutan ang mga mandirigma. Sumusugod siya habang nagpapaputok sila ng mga arrow sa kanya, ngunit ginamit niya ang bagong magic shield form ni Greed, na sinisira ang mga arrow. Sinasabi ni Greed na makakayanan niya ang anumang pag-atake sa form na ito at pinayuhan si Faith na madaliin ang mga orc. Sumugod si Faith, hinaharangan ang kanilang pag-atake habang itinutusok niya ang kanyang kalasag sa kanila, na tinapos silang lahat sa isang iglap. Pagkatapos ng laban, nagtataka siya kung bakit hindi kumilos ang kanyang gluttony skill, dahil kadalasan ay nahihirapan siya pagkatapos kumonsumo ng maraming kaluluwa. Sa pag-aakalang ito ay dahil sa pagsasanay nila ni Aaron, pumunta siya sa exchange shop, nagpaplanong ibenta ang kanyang loot. Ngunit inakusahan siya ng mga mandirigma ng pagnanakaw, na sinasabing sa kanila ang mga kalakal. Sinabi niya sa kanila na umatras, ngunit patuloy nila siyang ginugulo, na nagbabanta na tatapusin siya. Kaya, pinahirapan niya sila. Nakatanggap siya ng 100 gintong barya para sa kanyang loot. Sa sandaling iyon, pumasok si Roxy sa silid, tinanong siya kung siya ang may pananagutan sa gulo. Ngunit ipinaliwanag niya na kumilos siya bilang pagtatanggol sa sarili. Pakiramdam niya ay may pananagutan siya sa hindi niya mapanatili ang kaayusan sa lungsod, kaya nagpa siya si Roxy na huwag siyang parusahan, ngunit sinabi niya sa mga mandirigma na magpapalipas sila ng gabi sa bilangguan, na nagsasabing dapat nilang pag-isipan ang kanilang mga aksyon. Sinabihan ni Miria si Faith na tanggalin ang kanyang maskara, ngunit sinabi sa kanya ni Roxy na hindi na ito kakailanganin. Habang nagtatanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sinabi ni Faith sa kanya na ang kanyang pangalan ay Corpse, at nakita niya itong kakaiba, pinayuhan siyang alagaan ang kanyang hitsura dahil mukhang madumi siya. Nakita namin si Faith na naglalakad sa paligid ng lungsod, at natutuwa siya na hindi siya nakilala ni Roxy. Gayunpaman, iniisip niya ang kanyang hitsura, napagtanto na hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Jade, ipinahayag na kakabukas lang niya ng kanyang tindahan. Sinabi niya kay Faith na may offer siya sa kanya. Dinala niya si Faith sa kanyang shop, sinabi niyang alam niya ang nangyari sa exchange, kaya nakikita niya ang potensyal kay Faith. Sa pagtatanong kung maaari siyang magsuot ng suit of armor para sa advertising, pumayag si Faith na makipagtulungan kay Jade. Kaya, binigyan siya ni Jade ng suit of armor, na sinasabing makukuha niya ito sa halagang 80 gintong barya. Nagulat si Faith na sinisingil siya ni Jade dahil akala niya ay libre ito, ngunit matapos makita ang reaksyon nito, pumayag si Jade na bigyan siya ng discount.
Habang naglalakad sa paligid ng lungsod, napansin ni Faith ang isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa isang tavern, kaya nagpa siya siyang tingnan ito. Pero may kakaiba siyang nararamdaman kapag may nakikita siyang babae. Nilapitan siya ng dalaga, sinabing kanina pa niya ito hinihintay at alam na niya kung sino siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Eris, ang kasalanan ng lust. Nagpalipad sila ng oras na magkasama, at sinabi ni Faith na nakakaranas siya ng kakaibang pakiramdam sa tuwing tinitingnan siya nito. Ipinaliwanag niya na ito ay isang side effect ng kanyang lust skill, na nagpapakita na ang mga tao ay umiibig sa tuwing tumitingin sila sa kanya. Inihayag niya na matagal na niyang pinagmamasdan siya, alam niyang natalo niya ang Chimera. Ngunit sinabi niya sa kanya na mayroong higit pang mga Chimera sa Galyan, at sa palagay niya ay hindi sapat ang lakas ng mga banal na kabalyero upang talunin sila. Sinabi sa kanya ni Eris ang dahilan kung bakit siya naghihintay para sa kanya, na inihayag na siya ay isang tagapag-alaga ng kaharian at nagtatrabaho para sa isang mas magandang kinabukasan. Sinabi niya na ang kasawian ni Roxy ay makikinabang sa kaharian, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang masawi sa Galyan. Nagalit si Faith, iniisip kung plano niyang tapusin siya. Ipinaliwanag ni Eris ang kababalaghan ng agresyon, na nagsasabing ang puot ng isang halimaw ay nananatili pagkatapos itong masawi at naipon sa paglipas ng mga taon hanggang sa ipanganak ang isang beast crown. Sinabi niya sa kanya na maaari rin itong mangyari para sa mga tao, na ipinapaliwanag na ang mga tao ay napupuot sa Holy Knights, at si Roxy lang ang mahal nila. Ang kanyang kasawian ay mag-iipon ng higit pang pagsalakay, na magsisilang ng isang makapangyarihang tao na maglilingkod sa kaharian sa hinaharap. Gayunpaman, ayaw ni Faith na masawi siya, kaya nagalit siya at nagpa siya na umalis. Sinabi ni Eris na ang plano ay kumikilos na at walang makakapigil dito. Iniulat ni Alistair na nawalan sila ng kontak sa Material Gathering Squad sa Great Canyon sa Galyan. Nag-aalala si Roxy para sa kanila, kaya agad siyang nag-utos ng rescue mission. Samantala, sinabi ni Jade kay Faith ang tungkol sa material na Duststone na kailangan para sa kanyang scabbard, ngunit sinabi niyang naubusan na siya nito. Iminumungkahi ni Greed ang paghahanap mismo ng Duststone, at nalaman namin na ito ay matatagpuan lamang sa Galyan. Nagmarka si Jade ng mapa para sa kanila, at naghahanda silang umalis. Sa kanilang paglalakbay, mas marami silang mga orc na nakatagpo, ngunit madali silang tinapos ni Faith gamit ang kanyang kalasag. Nakita namin ang grupo ni Roxy na papunta sa Great Canyon, ngunit mukhang nahihirapan silang mag-navigate dahil hindi gumagana ang mga compass sa Galyan. Gayunpaman, sinabi ni Roxy na maaari nilang tantyahin ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng konsentrasyon ng mga orc, dahil mayroong isang kolonya ng orc malapit sa canyon. Kaya, kung mas marami ang mga orc, mas malapit sila. Si Faith ay nagpapahinga para sa gabi ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang babae mula sa Chimera, at sinubukan nitong sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit hindi niya marinig ang sinasabi nito. Biglang naging pula ang lahat, at nagpakita ang mga kalaban, hila-hila siya pababa sa tubig. Nagising siya mula sa panaginip, nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nakita niya ang mga halimaw na papalapit. Gamit ang kanyang kakayahan sa night vision, nakita niya ang 4 na salamander na papalapit. Inatake niya ang isa sa kanila gamit ang kanyang petrification arrow, ngunit napapansin niyang kakaiba ang kanilang pag-uugali, dahil karaniwan silang tatakbo pagkatapos makatanggap ng ganoong pag-atake. Iniisip ni Greed na sila ay kinokontrol. Dumating ang mga salamander sa kampo ni Roxy at pinalibutan sila sa lahat ng panig. Bumuga ng apoy ang mga salamander, na nagdulot ng kaguluhan, ngunit sinubukan ni Miriam na lumaban gamit ang kanyang magic sword. Gayunpaman, ito ay walang epekto, at siya ay tinatangay ng hangin. Ang salamander ay naghahanda na kagatin sila, ngunit si Faith ay dumating sa tamang oras. Nagawa niyang tapusin ang mga salamander, at pinasalamatan siya ni Roxy sa pagligtas sa kanila. Itinuro ni Faith ang mga marka sa mga ulo ng salamander, at ang iba ay naguguluhan na ang 4 na may crown beast ay magtutulungan, lalo na tila si Roxy ang kanilang pinupuntirya. Nagagawa nilang makarating sa Great Canyon at nagkahiwalay sila. Si Faith ay patuloy na naggalugad at nakahanap ng mga halimaw na napetrified. Nakita niya si Eris sa unahan, nagtataka kung ano ang ginagawa niya roon, ngunit nawala siya sa pagsubaybay sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang Chimera, ngunit hindi ito gumagalaw, at sinabi ni Greed na wala itong core.
Gayunpaman, may dalawa pang butas sa dingding na nagmumungkahi na mayroong dalawa pang Chimera. Biglang yumanig ang lupa, at may sumabog sa direksyon ni Roxy, kaya nagtungo si Faith sa kinaroroonan nila. Nakita namin ang grupo ni Roxy na inaatake ng dalawang Chimera, at nasaktan si Morgan sa pagsisikap na protektahan si Miria. Dumating si Faith upang iligtas sila, umatake sa mga Chimera. Sinabi ni Greed na ang kanilang pag-regenerate ay mas mabagal kaysa sa iba pang Chimera na kanilang nakalaban. Sinabi ni Faith kay Roxy ang tungkol sa kahinaan ng Chimera, pinayuhan siya na tunguhin ang kanilang core. Magkasama silang sumusugod, at ang Chimera ay lumilikha ng apoy sa kanilang paligid, ngunit si Faith ay may pagtutol laban dito. Sinusubukan ng Chimera na protektahan ang core nito, ngunit pinutol ni Faith ang mga binti nito, na lumilikha ng isang pagbubukas, at inihatid ni Roxy ang pangwakas na atake. May isa pang Chimera na natitira, ngunit bigla itong tumalon sa langit. Naghahanda silang salakayin ito habang lumalapag ito, ngunit nauwi ito sa paghati sa lupa. Sina Faith at Roxy ay nahulog, ngunit si Faith ay humawak kay Roxy upang protektahan siya ng kanyang katawan. Nang magising si Faith, nakita niya kung gaano sila kataas nahulog at nagsimulang magpanik nang mapansin niyang wala na ang kanyang maskara. Nagising si Roxy, ngunit nahanap niya ang kanyang maskara. Ginagamit niya ang kanyang fire magic para sindihan ang lugar, at tinanong kung nahanap niya ang kanyang nawawalang squad, ngunit sinabi ni Roxy sa kanya na hindi niya sila mailigtas. Tinanong niya kung paano niya alam ang tungkol sa mga Chimera, at sinabi niya sa kanya na sinabi sa kanya ng isang galyan ang tungkol sa kanila. Napagdesisyonan ni Roxy na si Maine iyon, at binanggit ang mga chismis na naglalakbay siya kasama ang isang lalaking nakasuot ng skull mask. Inamin ni Faith na siya iyon, at natuwa si Roxy dahil tama ang nahulaan niya. Nahihiya si Faith sa kanyang pagtitig, ngunit binanggit niya kung paano niya ipinaalala sa kanya ang isang taong kilala niya. Iniisip ni Roxy ang tungkol sa kanya, umaasang masaya siya, at tinawag ni Faith na maswerte ang taong iniisip niya. Gayunpaman, ang kanyang gluttony ay nagsimulang kumilos nang ang isa sa kanyang mga mata ay nagiging pula. Ayaw niyang makita siyang ganito ni Roxy, kaya tumakbo siya palayo, naramdaman niyang malapit na ang Chimera. Nagpakita ang Chimera, ngunit gamit ang kanyang sandata, inaatake niya ang kaibuturan nito habang iniisip ang paraan ng pagtingin ni Roxy sa kanya. Tinapos niya ang Chimera ngunit napansin niya ang parehong pagmamarka mula sa mga salamanders, kaya napag-isipan ni Greed na si Roxy ang pinupuntirya, at alam ni Faith na si Ares ang gumagawa nito. Naabutan siya ni Roxy, at nahanap nila ang Duststone na hinahanap niya. Bumalik sila sa lungsod kinabukasan, at hinamon ni Roxy si Faith sa isang tunggalian. Sinabi sa kanya ni Miria na siya ay nagdudulot ng gulo sa lungsod, ngunit ipinaliwanag niya na ipinagtatanggol lang niya ang kanyang sarili, na sinasabing may mga taong sumusunod sa kanya. Sinabi sa kanya ni Roxy na hindi niya maaaring palampasin ang kanyang mga aksyon, na nagmumungkahi na sumali siya sa kanyang hukbo dahil walang gustong manggulo sa kanila. Gayunpaman, tumanggi siya, kaya naghahanda itong labanan siya, na sinasabi sa kanya na bumunot ng kanyang espada. Inilabas niya ang kanyang scabbard na nagpapaisip sa kanya na minamaliit siya nito. Sinabi ni Roxy sa kanya na hindi siya magpipigil, at nagsimula silang maglaban. Nagtataka si Faith kung bakit hindi niya ito ma-overpower dahil mas mataas ang stats niya. Napagtanto niya na ang kanyang diskarte ay higit na mahusay, at pinamamahalaan niya ang isang hit na nagiiwan ng bitak sa kanyang maskara. Nagbabanta siya na ilantad siya kung hindi siya seryosong lalaban, kaya pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang scabbard. Kinikilala ito ng lahat bilang isang banal na kasanayan sa espada, habang ipinapaliwanag ni Faith na ang scabbard ay ginawa mula sa Duststone at pinapabuti ang kanyang mga diskarte sa banal na espada. Sinusugod niya ito, nagtagumpay na madaig siya, ngunit habang naghahanda siyang tapusin ang laban, nakita niya ang suot nitong antang-antang at nakilala niya ito, dahilan para magambala siya. Dinasarmahan siya ni Roxy, siniguro ang tagumpay, ngunit nagtataka siya kung bakit hinayaan niya ang kanyang pagbabantay. Tumanggi si Faith na sumagot, at nakilala niya ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, nagtatanong kung natutunan niya ito mula kay Aaron. Ibinunyag niya na nakatagpo niya si Aaron sa kanyang paglalakbay, at binanggit niya ang isang manlalakbay na may napakalaking kapangyarihan, na iniisip kong si Faith ang taong iyon. Sinabi niya sa kanya na tumutok sa kanyang misyon. Nakipag-usap si Faith kay Morgan, na sinasabi sa kanya na may kumokontrol sa Chimera.
Ipinaliwanag ni Mogan na gumagamit ito ng halimaw bilang core nito, at sinabing pinag-aralan ng kanyang pamilya ang teknolohiya ng galyan, na binanggit na si Rain ay isang matalinong iskolar. Alam ni Faith na ang mga chimerids ay mga artipisyal na nilalang na ginawa sa galyan, kaya gusto niya itong makilala. Samantala, nakikita namin si Rain sa lab habang sinasabi sa kanya ng kanyang kasamahan ang tungkol kay Ruffle, na nag-aaral ng Philosopher's Stone. Nagpasya siyang tingnan ito, at nalaman namin na ang bato ay nagbibigay ng pambihirang kapangyarihan nito, ngunit ganap na nangingibabaw sa kanilang katawan. Bumalik tayo kay Faith habang inaalala niya ang pag-uusap nila ni Maine, kung saan sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Domant na nagsasabing hindi niya matatalo ang Divine Dragon hanggang sa maabot niya ito. Nagtataka siya kung paano niya maaabot ang antas na iyon, ngunit sa sandaling iyon, lahat ay nakarinig ng alarma. Sinabi ni Alistair kay Roxy na ang mga halimaw ay papalapit sa lungsod, kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at sinusugod ang mga halimaw. Nagmamasid si Faith mula sa malayo, iniisip na dapat niyang manalo sa labanan, ngunit nakita niya ang isang malaking halimaw na gumagalaw sa ilalim ng lupa, papalapit sa kanyang hukbo at nagbabantang maglunsad ng sorpresang pag-atake. Nagpasya siyang makialam. Si Greed ay nagiging bow, at ginamit ni Faith ang kanyang gluttony skill upang palakasin ang arrow, na nagpapahintulot sa kanya na maglunsad ng isang malakas na shot mula sa malayo. Ang palaso ay tumagos sa lupa at tumama sa halimaw, na pinipilit itong lumabas. Sinunggaban niya ang halimaw at ginamit ang kanyang kakayahan sa pagkilala, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga istatistika nito. Napagtanto niya na napakalakas nito at walang pagkakataon si Roxy. Nagpatawag ng acid rain ang halimaw, kaya dumpense si Faith gamit ang kanyang kalasag. Ipinaliwanag ni Greed na gumagamit ito ng corrosion magic at binabalaan si Faith na mag-ingat dahil masasawi siya kapag hinawakan niya ito. Nagpasya si Faith na gamitin ang kanyang magic bow at naglunsad ng malakas na arrow, na nagdulot ng pagsabog. Gayunpaman, nawala ang halimaw at sinubukang tumakas. Napagtanto ni Faith na nakaligtas ito sa pamamagitan ng paghahati ng katawan at patungo kay Roxy, kaya hinabol niya ito. Gumagamit ang halimaw ng mas maliliit na kopya para atakihin siya, ngunit ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa Grand Cross para sirain ang mga ito sa isang iglap. Napagtanto ni Faith na hindi ito kumikilos tulad ng isang normal na halimaw, kaya sa tingin niya ay kinokontrol ito. Tumalon siya sa lupa, sinusubukang hanapin ang core ng halimaw at naghahanda na ilunsad ang kanyang pinakamalakas na arrow. Muling nagpakita ang halimaw, at nang malapit nang tapusin ito ni Faith, nakita niya ang mga bala na tumatama sa halimaw. Ang arrow ay nagdulot ng pagsabog, at isang boses ang nagsabi sa kanya na kinain na niya ang kaluluwa ng halimaw, ngunit ito ay buhay pa rin. Nalilito si Faith, iniisip kung paano ito mabubuhay nang wala ang kaluluwa nito. May nakita siyang lalaking nakamaskara na nakatingin sa kanya, kaya sinugod siya ni Faith. Kinikilala ni Greed ang sandata na ginagamit ng tao bilang mortal na kasalanan, envy. Pinalibutan ng halimaw si Faith habang ipinaliwanag ni Greed na tinamaan ito ng magic bullet na nag-activate sa nakatagong kapangyarihan nito, na nagpapahintulot dito na lumikha ng mga kopya ng kaluluwa nito. Ang halimaw ay umaatake, sinusubukang tunawin ang katawan ni Faith, ngunit sa halip ay kinain niya ang halimaw, na nagpapakita na siya ay nakahanap ng paraan upang kontrahin ang corrosion magic nito. Inatake ni Faith ang lalaki, ngunit pinoprotektahan siya ng isang hadlang. Ipinaliwanag ni Greed na ang mga istatistika ni Faith ay umabot na sa kanilang limitasyon, at kakailanganin niyang maabot ang domain para umunlad pa. Si Faith, gayunpaman, ay hindi pa rin match para sa lalaki, na nasa ganoong antas na. Sumugod si Faith ngunit hinarang ng lalaki ang kanyang pag-atake at itinulak siya palayo. Ang lalaki ay gumagamit ng envy upang magpaputok ng mga magic bullet, at kahit na sinubukan ni Faith na hamarang gamit ang kanyang kalasag, nararamdaman pa rin niya ang lakas ng pag-atake, na umuubo ng dugo habang naghahanda ang lalaki na tapusin siya. Napagtanto ni Faith na kailangan niyang magpakatatag. Nakipagtawaran siya sa kanyang gluttony skill, na nagsasabing handa siyang gawin ang lahat para masira ang kanyang limitasyon. Nakiusap siya sa gluttony na ibigay sa kanya ang kapangyarihang kailangan niya, at naabot niya ang kanyang domain. Inatake niya ang lalaki, pinilit siyang umatras. Ang lalaki ay nagpatawag ng mga halimaw upang salakayin si Faith, ngunit sinabihan sila ni Faith na huwag makialam at tumakbo ito lampas sa kanila. Patuloy niyang hinahabol ang lalaki, iniiwasan ang kanyang mga magic bullet at lumikha ng smoke screen upang matakpan ang kanyang paningin.
Nagpapakita si Faith sa likod ng lalaki, sinisira ang kanyang maskara at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Alistair. Gayunpaman, si Alistair ay hindi naabala sa pag-urong at tumugtog ng flute na naging sanhi ng pagpapakita ng Divine Dragon. Pumunta ito patungo kay Roxy, kaya nagmamadaling lumapit si Faith sa kanya, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Alistair. Samantala, nakikita natin ang hukbo ni Roxy na nakikipaglaban sa mga halimaw habang papalapit ang Divine Dragon. Inutusan ni Morgan ang lahat na umatras, ngunit nagpaputok ang dragon ng isang malakas na sinag ng enerhiya, na tinatangay ang lahat. Pinoprotektahan ni Faith si Roxy gamit ang kanyang kalasag, at ang puwersa ng pag-atake ay nagiging sanhi ng pagkabasag ng kanyang maskara, na nagbubunyag ng kanyang sikreto. Nagulat si Roxy nang makita siya at gulat na gulat siya habang nakatingin sa mga mata nito. Napangiti si Faith at tumalikod para batiin siya. Humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling sa kanya, ngunit sinabihan siyang umatras habang bumibili siya ng oras. Pumunta siya upang harapin ang dragon, gamit ang kanyang kasanayan sa Grand Cross at pinamamahala ang eye trap ito sa isang bilangguan. Inatake siya ni Alistair, at nagsimulang mag-away muli ang dalawa, ngunit tila nagpupumiglas si Faith. Sinabi ni Alistair na gumagamit siya ng labis na kapangyarihan sa pagpapanatili ng kanyang kakayahan, kaya hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon. Nabigo si Faith na makatama, at pinutol ni Alistair ang kanyang braso. Naghahanda si Alistair na tapusin siya, ngunit bigla siyang na-atake mula sa likuran ng ihayag ni Faith na gumamit siya ng ilusyong mahika at hiniwa si Alistair. Nag-activate ang kanyang gluttony skill, at biglang nalaman ni Faith na napapalibutan siya ng puting background. Nakita niyang muli ang dalaga mula sa alaala ni Maine, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Luna. Pinasalamatan niya ito sa pagpaslang sa kanya ngunit humingi ng paumanhin habang nabibitak ang sahig na nagsasabing hindi na siya makakapit. Napagtanto ni Faith na siya ang pumipigil sa kanyang gluttony na magmukmok, at binalaan siya nito na kung lalamunan niya ang Divine Dragon, mawawala siya sa kanyang sarili. Ang sahig ay gumuho, ngunit si Faith ay nasalo ni Greed. Nagulat si Faith nang makita siya, ngunit sinabihan siya ni Greed na kailangan na nilang umalis. Pinasalamatan ni Faith si Luna para sa kanyang babala, ngunit nagpa siya na talunin ang dragon. Nakabalik sila sa labas, ngunit ang dragon ay nakalaya mula sa kanyang kakayahan. Nagtataka si Greed kung ano ang gagawin ni Faith sa isang braso lang, pero bigla siyang hinagis ni Faith. Sumunod si Faith, sinuntok ang dragon at pinutol ito. Habang bumagsak ang dragon, nagpaputok ito ng enerhiya sa kanya, ngunit pinalakas ni Faith ang kanyang mga istatistika gamit ang kanyang overload na kasanayan, pinutol ang blast at hinati ang dragon sa kalahati. Bumagsak ang dragon sa lupa, at nilalamon ng Faith's gluttony ang kaluluwa nito. Nakakaramdam siya ng matinding sakit at malapit ng magmukmok ngunit isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang mga istatistika upang i-unlock ang panghuling anyo ni Greed upang maiwasan ang kanyang sarili na magdulot ng pinsala. Nagpakita si Maine, na binabanggit na hinayaan siya ni Faith na kainin siya ng kanyang kakayahan, at hiniling sa kanya ni Faith na tapusin siya. Naghahanda siyang tuparin ang kanilang pangako, ngunit bigla siyang iniligtas ni Roxy. Sinabi ni Faith sa kanya na huwag tumingin sa kanya, ngunit umiiyak siya para sa kanya, sinasabing wala siyang pakialam kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya at na gusto niya siya para sa kung sino siya, na sinasabi sa kanya na huwag masawi. Kakaiba, naramdaman ni Faith na huminahon ang kanyang gluttony, at sinabihan siya ni Roxy na bumalik sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag na tinanggap siya nito pagkatapos malaman ang katotohanan, at bumagsak ito sa kandanggan nito. Nang magising si Faith, natagpuan niya ang kanyang sarili sa lungsod. Siya ay binisita ni na Ares at Maine, na nagsasabi sa kanya na siya ay natutulog sa isang buong linggo. Ibinigay sa kanya ni Ares si Greed, at sinabi ni Faith kung gaano siya karumi. Binanggit ni Ares kung paano nakalimutan ni Maine na ibalik si Greed, ngunit sinabi niyang abala siya sa pakikitungo sa Envy, na inihayag na may kapangyarihan itong kontrolin ang isip at na minamanipula si Alistair. Nagtataka si Faith kung ano ang ginawa niya kay Envy dahil hindi ito masisira, at ibinunyag ni Maine na itinapon niya lang ito. Sinabi ni Ares na dahil ang nakoronahan na eksperimento ng tao gamit si Roxy ay isang pagkabigo, kakailanganin nila ang tulong ni Faith sa hinaharap, at si Faith ay sumang-ayon sa kondisyon na ay pangako ni Ares na iiwan si Roxy ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Ares na dapat silang umalis bago makabalik si Roxy, sinabing delikado para sa kanya na makita siya dahil tila ang marinig lamang ang kanyang pangalan ay nagiging hindi matatag ang kanyang gluttony.
Nakita namin si Roxy na bumisita sa kanya, ngunit wala na siya, at nakakita siya ng isang tala mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Faith sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang kakayahan, na nangangakong babalikan siya balang araw, at iniisip niya kung paano siya palaging nakakuha ng lakas ng loob mula sa kanya. Kitang-kita ang flashback noong una silang nagkita. Sa una ay natatakot sa kanya si Faith, iniisip na ang lahat ng mga banal na kabalyero ay mga bully, at napagtanto niya kung paano sila nakikita ng mga tao. Nahihiya si Roxy at humingi ng paumanhin sa kanya, ngunit ang tiyan ni Faith ay kumakalump kaya't binibigyan niya ito ng pagkain. Natutuwa siyang nakilala niya ang isang mabuting banal na kabalyero, at naipagmalaki niya ang kanyang sarili. Iniisip niya kung kailan sila muling magkikita at nangako siyang lalakas para maprotektahan niya ito. Nakikita namin si Faith na gumagamit ng bagong staff form ni Greed, at naibalik niya ang kanyang braso. Naghiwalay sina Ares at Main ng landas, at si Faith ay naglakbay kasama si Greed para humanap ng paraan para makontrol ang kanyang gluttony.